Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo, sir, Tukoy na tukoy Lunes, na, alam na talagang ang pumirma, ang nag-approve ng budget, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Pagkatapos na nag-submit ng affidavit si former Speaker Martin Romualdez, hindi man lang inihayag sa mga tao ano ang nilalaman ng kanyang affidavit. Ano sinabi niya? Bakit ba ayaw nilang issuehan na ng warrant of arrest yan? Nakakalungkot. Magkakaroon ba kaya ng linaw? Itong flood control issue. Mayroon kayang mapapanagot na malalaking mga isda? Napakalabo. Isipin po ninyo yung 2 million na ibinigay sa bawat isang kongresista. Para saan yun? Hindi naman nila sinasabing bonus daw. Para takpan yung luto. Hindi na makapagsalita pag napuno na yung mga bungang. Ganyan ba ang transparency? Nawala yung transparency sa ating gobyerno. Mayroon po akong ipapanood sa inyo na video. Sana ay pagtuunan po ninyo ng pansin. Pero bago yan ay gusto munang bumati sa inyong lahat ng isang magandang araw po. Ngayon ay Biyernes na. Ados. Magandang araw po sa lahat. Kumusta na po ang ating bagong taon? Maiksi lang naman ang ating mga video. Hindi po mahaba. Straight to the point. Maiksi, malaman. Dapat ay maipaabot lang yung impormasyon na dapat malaman. Kahit maiksi, basta malaman. Ito na po, panoorin po ninyo yung sinasabi kong video. Gising na ang mga Pilipino. Gising na gising. Bakit ba ayaw nilang ipahuli na, ipakulong na, tsaka imbestigahan? Yung sistema kayang imanipula. Yung sistema kayang baliin. Pagkatapos na nag-submit ng affidavit si former Speaker Martin Romualdez, hindi man lang inihayag sa mga tao ano ang nilalaman ng kanyang affidavit. Ano sinabi niya? Bakit ba ayaw nilang issuehan na ng warrant of arrest yan? Kasi yung mga ordinaryong nagnakaw ng saging, nagnakaw ng mangga sa mga probinsya, nagnakaw ng alaga nilang mga hayop, agad-agad napapakulong. Tapos tsaka iniimbestigahan. Baka po pwedeng makulong na muna, tsaka natin ituloy investigasyon. Total, may probable cause. Ay, ang hinihintay ng taong bayan. Kasi, alam mo naman, tinanggal nila ako. Ang ibig sabihin yan, baka mas may magagawa yung pumalit sa akin. Palagay niyo ho ba kung nagtuloy kayo, may nakulong na? Palagay ko, sapagkat yun naman ang unang-unang sinabi ko. Maaaring mahirapan ako, bakit hindi? Ngunit yung pananagutan ang importante. Papanagutin mo. Yun lamang ang makakatahimik yung maapoy na damdamin ng ating ng bayan. Hindi mula sa buwis ng mga tao. Ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahagi na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? sir, mag-share ako sa iyo ng sekreto. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo, sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po, i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Redon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150. Yung mga party list nga po, 160M per party list. At mukhang pag pinapahayag ko ang mga ito, maraming mga nagagalit na nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na may masamang ginawa si Congressman Redon sa kanyang mga insertions. The